Ayan! Nandito na yung mga nagagandahan kong mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At pagod vibes muna tayo. Ayan! Okay. Okay. Ang unang-una po nating batiin dito ngayon ay congratulations dito kay Tikbalang na Tambaloslos. Dahil patay na po yung kanyang pangarap na maging presidente. Ayan! Tama po yung narinig ninyo. Wala na po, walay na. Yung pinapangarap niya at talaga namang hindi lang pangarap, maging sa kahit nagising ito, talagang nananaginip na siya ang magiging presidente. Ngayon po, wala na. Patay na po. Congratulations! Engkanto. Ayan. So, ngayon po ay dito po sa mga nanggigigil na mga naging quadcom, pahiya kayo ngayon na mga buwak ka ng ina ninyo. O ano na ngayon yung mga pumirma para doon sa impeachment ni VP Sara, na sa bagay wala namang problema yon. Talagang hindi naman kahit naman mapahiya kayo, walang problema yon kasi ang mahalaga doon yung 150 million na ibinayad sa inyo nitong inyong pinakamamahal na speaker na Tikbalang. Ayan. Ahay! So, yun po ang katotohanan. Katunayan po ay nung marinig niya yung speech ni Senador Rodante Marcolita, ay naglulupasay na raw po sa kaiiyak itong si Tikbalang. Congratulations, Tikbalang! Dahil natupad din yung iyong pinapangarap na maging barangay tanod. Hala! Bira! Ayan. So, yun po ang dapat na maging doon tayo sa realistic, ika nga. Kung presidente ang iyong hahabulin ay wala, hindi ka oobra kay Inday Sara. Kasi sobrang kagahaman mo. Pati pira ng taong bayan, ginamit mo. Pinangsuhol mo dito sa mga ungas na mga congressman, na mga pumirma na yan sa impeachment. Tingnan nyo, dito pa lang nakita nyo yung katangahan nyo, di ba? Kitang-kita nyo ang mga katangahan ninyo pare-pareho dyan, palibasa nga, sabagay, sabi ko nga, pira talaga wala na tayong magagawa dyan dahil pira, kahit nasabihan pang mga tangay yung mga nagpirma na yan, ng mga congressman na yan, hindi baliw. Sabihin lang nila yan lilipas din yan. Ilang linggo lang yan, malilimutan na ng taong bayan yan. Ang mahalaga dito, 150 million ang aking talent na pagpirma. Aywan ko sa iyo, Tambaloslos. Pero sa totoo lang, maging
Maging barangay captain nga, hindi ka mananalo eh. So, hanggang barangay tanod ka na lang. Naka po. Ngayon, anong mangyayari dyan? Anong sabi? Anong sabi pa ni Marcolita? Humanda ka. Dahil lahat ng kinulimbat yung pira na yan, aba, ay hihimay-himayin ni Marcolita yan. Tingnan natin. Hindi lang yan. Paano pang hindi patayin na yung impeachment na yan? Di ba? Maging si Soto, nagsabi nga na hindi yun ang rules of impeachment. Ayan. Yung itutuloy nyo, kabubuhan. Di ba? Isa rin yung defensor na yan na itutuloy lang daw, kundi ba naman tanga rin, ang gago, para magpasikat, aba ay, ano ka ba ni Miriam Santiago, ni Senador Miriam Santiago? Abay, walang-wala ka sa kalingkingan ng utak ng ni Miriam Santiago. Defensor yan. Ikaw na defensor ka, ikaw yung defensor na tanga. Congratulations sa inyo, Kayong mga quadcom na mga tanga, mga bobo, congratulations dahil barangay tanod na yung inyong sinusuportahan na si Encanto. Ayan. Ayan. So, ito yung mga quadcom na mga tanga. Ay, ang iba dyan, wala na, natanggal na, hindi na binuto ng tao. Pero mayroong lumusot dyan na isa ring gago. Yung parang mukhang ulupong. Yung mukha niya parang ulupong. Diba? Tingnan nyo. Tapos meron dyan mga mukhang ipis. Mabuti na lang na wala na yung mukhang bayawak. At yung si Hikain na wala na rin. Aywan ko si Akop kung nanalo pa. Anyway, yan naman si Akop ay wala, kanila pa uga-uga lang frustration yan. Ganun lang. Si Paduano na isang gonggong, wala na rin. Ay di wow, congratulations! Di ba? Grabe kayo, Ay, imaginin mo naman talaga. Kung totoo siya naman talaga, hindi naman talaga dapat nandyan sa Kongreso yung mga na yan. Yung mga ganyan mga pagmumukha. Wala kang makita maganda-gandang mukha dyan sa Kongreso, sa congressman niyan. Yung congressman na yung Bigotilio. Sabi ko nga, pag nakita ko, gigil na gigil ako doon sa hayop na ito. Nakita ko, aahitin ko yung balbas niya. Kasama yung balat niyan. Lalaplapin ko yung balat niya. Yung kalahati lang. Ayan, ititira natin yung kalahati niya para maging balbasarado. Para panindigan niya yung pagiging balbasarado niya. Ito lang kalahati. Ang laplapin ko yung kanya para ditubuan ng balbas niyan. Parang parang pugad ng lawin. Ayan. Tapos ang laki-laki ng mukha. Tapos ang lalaki ng mukha ng mga animal na yan, ang liliit, ang kikitid ng mga utak. Ba't din pinagpipilitan? Pero ito, huwag tayong lalayo sa usapan natin. Naglulupasay sa kaiiyak itong si Tikbalang. Dahil nga dyan, imagine mo siya, yung ba namang 100 million, 150 million ang pirma nitong mga bugok na mga kongresistang ito. May basihan ako para magsabi ng 150 million. Ano ang basihan ko? Kasama nyo dyan sa Kongreso ang nagbulgar sa inyo na mga binayaran kayo ng mga buwaka ng ina ninyo. Si Toby Chanko.
Yan ang basihan ko. Kasama nyo yan dyan, katikip pa nga ninyo, kasangganin nyo yan. Ngayon, siya rin ang nagsabi dyan na nag-iiyak na itong si Tambaloslos. Kasi nga, ano ba masahan mo rito kay Tikbalang na ito? Wala naman talagang utak ito. Kaya ang pinagkukan nito, ang pinag-ngangalandakan niyan, yung pirang kinukulimbat niyan, yung blanco-blanco na yan. See? Tingnan nyo talagang grabe ang ginawa nyo sa kapwa nyo Pilipino. Bilyon-bilyon yung mga in-insert ninyo na mga blanco na yan. Tingnan nyo, garapal. Kaya talagang mayroon talagang hangganan yan eh. May hangganan at may hangganan na hindi pwedeng walang hangganan yan. Kaya, nako, ang matindi nito, pagbalik ni BP Sara dito, mayroon siya ngayong pasasabugin sa mukha mo, Tambaloslos, at dito kay Bangag. See? At back up yan, back up ng ebidensya, back up ni Amy Marcos, back up ng kung ano-ano pang mga testigo. Kaya yun ang sinasabi ko, dahil sa kabobohan ninyo magpinsan, yan ang mapapala nyo. Congratulations sa inyong dalawang, bugok kayo. Grabe daw talaga ang kwan. Grabe daw talaga ang iyak dito. At saka kwan namumiro sila, sabi raw doon kay kwan, doon sa napatungan ng ipot yung ulo dahil nagpabuntis sa iba yung asawa. Bakit kasi binibitin-bitin mo pa? Bakit kasi sana noon pa kinuha mo na ng impeachment yan, in-impeach para ma-impeach na yan si Sara na yan. Sabi naman daw nung napatungan ng ipot ay kasi nakabakasyon nga. O ngayon, bakit inurong mo na naman? Hayaan mo lang, meron akong gagawing strategy. Noong sinabi nitong napatungan ng ipot ang ulo, nung sinabi kay Tambaloslos na meron siyang gagawing strategy, kaya binibitin-bitin niya yung impeachment na yan, nag-release daw uli ng 1 billion sa putang inang ito. See? 1 billion ang binigay dito sa napatungan ng ipot ang ulo. Ano kayang strategy ang gagawin? Ay samantalang sinabi na ni Marcolita, huwag nyo nang ituloy yan. Mapapahiya lang kayo. Maliwanag po yung speech ni Marcolita doon sa dahig. Pag itinuloy nyo yan, sisiguraduhin ko sa inyo, puro kahihiyan ang abutin ninyo. Pero kung hindi nyo ituloy, at least, hindi kayo mapapahiya. Oo nga naman. Di ba? Talagang kuan. Talagang ano to? Kaya congratulations sa iyo, Tambaloslos. Ayan, di ba? At para sa iyong nalalapit na pagiging barangay tanod. Ayan! Ang galing! Yun ang matindi, ha? Matindi yun. Yung napipinto na pagsasambulat ng ebidensya
ang babaliktad ngayon sa halip ni si Sara Duterte ang ma-impeach ay ito pa lang si Bangag. Ako po. Noon, pinagpistahan nyo si BP Sara. Kasi nga, lahat kayo magkakampi-kampi na at dahil nga, nabayaran nga naman ng 150 million, ay di magkakampi-kampi na nga kayo. Plus, ito pang napatungan ng ipot ang ulo, abay, busog na busog yan dito kay Butod. Tapos ngayon, another 1 billion. Yung inisyo nitikbalang para ituloy na ang impeachment. Dahil pagbalik dito ni Sara Duterte at itong si Amy Marcos, doon na magkaalaman sa halip na itong si BP Sara ang mapaila ng impeachment ay ito pa lang si Bangag. Yan si Bangag. Wow, Bangag. Ay, grabe. Yan si Tikbalang. Wow, Tikbalang. Marami talagang tao doon. Grabe, no? Hindi natin alam. Nagsama-sama doon sa Dahig. At doon na, nakaplanado na. Ano kayang gagawin nitong si Butod? Baka ikaw ay lumangoy ng tuluyan diyan sa Ilog Pasig. Baka maglasing na naman ang todo ito. Dati na kasi natagpuan na yan sa Ilog Pasig, palutang-lutang eh. Kaya hindi nalunod yan dahil sa sobrang kalaki ng Butod, ay nagpalutang-lutang lang. Dahil nga sa sobrang kalasingan. Daming mga may kaltog ang ulo talaga. Grabe, ano? Daming mga may kaltog ang ulo. So, anyway, antayin natin yung mga magiging kaganapan. At sabagay, nandiyan naman si Torre, nakatagapagtanggol nitong si Bangag, ay di, tingnan natin. At 2028, magkakaipon-ipon kayo dyan sa Muntinlupa. Yari kayo ngayon. Mayroon pa akong balita na natatandaan nyo ba, mga kababayan? Kaya dati, itong kaya inappoint yan na direktor ng Bilibid ito si Bantag, di ba? Kaya gustong-gusto ni PRRD yan dahil ang sabi ni President Duterte, kasi gusto ko si Bantag kasi naghahagis daw ng granada. Noong pumasok si Bangag, ginawa naman ni Bakulaw ng kung ano-anong kaso, kaya hindi tuloy makalabas itong si Bantag. Ngayon, may balita ako. Mayroon akong balita.
So, ano nga kaya, no? Pero hindi dito manggagaling sa akin. Pero, paano na nga kaya? Sa 2028 at nanalo itong si VP Sara. At tiyak naman talaga ang panalo niyan. At sinabi uli ni President Duterte na, Inday, paminaw. Lah, kontakin si Bantag kay yan ang ilagay mo director sa Bilibid. Paano na? Paano na itong si Baculaw? Ikaw, Torre, paano ka na? Hindi mo ba alalahanin mo lang din, sana nandyan pa rin sa utak mo yung sinabi ni President Duterte nung pinipilit mong ikarga sa aeroplano si President Duterte. Anong sabi ni President Duterte sa iyo? Ay papaano na lang kung bukas ay presidente na si Inday, di was-was tayong lahat. Hala. Nako. Tapos, pag si Bantag, halimbawa natin na, ito spekulasyon ko lang. Pero, nandoon lahat ng posibilidad yan. Paano? Si Bantag ilagay sa, ibalik sa Bilibid prison. Ibig sabihin, itong mga nagpahirap sa kanya, tayo na, lahat yan, ikakalabuso lahat yan. Ni Bantag. Paano yan? Tapos yung mga kawatan, ikakalabuso doon. Ay, ito pa lang natin, ito, usapan lang. Tapos, tatawagan ako ngayon ni Bantag. Sabihin ni Bantag sa akin, o Birana, pumunta ka rito at sintinisyahan mo na ito mga ito. Paano na? Ano na mangyari? Aba, ay pagka yun ang sabi ni Bantag ay nabilis pa, kahit na dito sa Mindoro, pupunasan ko agad ng langis yung walis tingting ko dito. Yung buong walis tingting, punasan ko agad ng langis. Lipad agad ako dyan para madaling makarating dyan sa Bilibid. Yan. Pagdating ko doon, antimaning martilyuhin ko agad ang bunbunan ng mga putang ina. Ay, paano na? Yun lang Yun lang yun. Yeah, parang kan lang ba? What if? Yan. Kung sakali lang ba na magkaganon. Basta lahat ng mga nagpahirap dyan, lalo na yung mga quadcom, tricom na yan. Paano na ngayon ko isa-isahin ibilibid yan Bantag? Lahat ng kasamahan din ni Baculaw dyan. Aba, nako. Ay kailangan pala ay tibayan ko yung Ngayon pala maghanda na ako nung nung martilyo na Ba, hindi na martilyo ang gagamitin ng maso. Para isang hagupit ko, abay, lusot na yung bunbunan. Bunbunan. Paano kung gano'n ang nangyari? Paano na? Kayong mga unggoy kayo. Yung mga nagnakaw lahat. Yung nagpahirap dito sa mga kababayan ko na mga politiko. Paano na nga kung gano'n mangyari? Abay, kung sinabi sa akin ni Bantag, ay pag sinabi niyang Birana, ikay pumunta rito at masuhin mo na mga bunbunan itong mga animal na ito. Ay hindi ako nagdadalawang salita. Siyempre, utos lang sa akin. Diba? Ganun naman yung nangyayari sa inyo Inutosan daw ko na si Torre, halughugin at hukayin yung KOJC. Isa pa pala yan.
O, yung nag-spray doon sa kwan, nag-spray doon sa kay, ano yun, kay Nuri ba yun? Na pulis. Papaano yan ngayon? At kung idadalhin dyan, sa Bilibid di Bantag yan. Nako. At saka papaano na, kung pangsamantala, sasabihin ni Bantag, ako ngayon ang batas, wala muna yung mga judge na yan. Tabi-tabi muna kayo. Wala muna kayo huwag kayo maingay, ha? Huwag dyan muna kayo. Paano na? Kasi yan din ang ginawa ninyo, di ba? Ngayong panahon na ito. Di ba hindi nyo pinairal ang batas, ang pinairal nyo yung sarili ninyo. Paano kung yan ang gagawin ni Bantag? Ha? Abay, lagot kayo. Baka wala akong choice. Siyempre, susunod lang ako. Di ba? Susunod ko lang kasi yun ang gagawin naming batas ni Bantag. Siya ang taga-huli diyan. Ako ang taga-maso ng ulo nitong mga kawatang ito. Anyway, yun naman po ay haka-haka lang. At bagamat posibleng mangyari yon, ay antay na lang natin yung pagkakataong yon. So, dahil kanina, yung introduction ko ay hindi ko binati itong mga subscriber ko, abay, pwede ba naman kalimutan ko itong mga subscriber ko na hindi batiin? Ayan po sa lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Sana manawari ay ilayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, bagkos ang ilapit sa inyo ay ang swerteng walang katapusan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.